Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo. Bangon na sa happy morning. Sira-sirang mga bahay, naglahong hanap buhay at mga pamilyang naulila. Yan ang mga imaheng iniwan ng Bagyong Pablo sa Compostela Valley noong Disyembre. Magkalipas ang halos 2 buwan, aming binalikan ng Compostela. Sa daan pa lang, tumambad na sa amin ang mga bakas ng nagdaang bagyo. Sa bayan nga ng Nubataan, halos mabura sa mapa ang isang komunidad. Sana tulungan pa kami ng mga pagkain, ganun. Kasi sa ngayon wala kaming wala kaming hanap buhay. Sa ngayon, mahirap talaga. Pag yung mga anak namin magkasakit, ganun, wala kaming pera pang gamot. Sa mga pagkakataong tulad nito, nasusubukan ang pakikipagkapwa-tao ng mga Pilipino. Kahit wala na sa mga balita, patuloy pa rin ang pagtulong ng iba't ibang grupo sa mga biktima ng bagyo. Isa na rito ang international organization na PLAN. Nagtayo ang grupo ng Tent City para may pansamantalang silungan ang mga residente. Isa ang 17 anyos at kapapanganak pa lang na si Maricel sa mga nakatira ngayon dito. Salamat talaga ako sa kanila na sobra kasi tinulungan niya kami na makabangon. Tapos binigyan niya ako ng mga gamit sa bata. Kabilang din sa mahigit na 40,000 beneficiaries ang mga katutubong mandaya sa Nubataan. Bukod sa multipurpose tents, tinutulungan din ang mga bata na malampasan ng trauma na dulot ng trahedya. Sa mga kubong ito, nagsasalo sa kainan ang mga chikiting. Nalilibang din sila sa paglalaro at storytelling. Nagkakandak po kami ng psychosocial session para sa mga bata, para maipalabas yung talaga yung inner feelings and emotion nila. Ang ginagawa niya ngayon is yung immediate mismo, yung pag-normalize ng kanilang kalagayan. Sa CFS, yung child-friendly spaces, mga materials, at saka yung installation ng mga multipurpose tents. Halos lahat yun na ibigay na support at nagagamit na ng community. 35 barangay sa Compostela Valley at Davao Oriental ang tinutulungan ng grupo. Sa loob daw ng 18 buwan, layunin nilang ibalik sa normal ang buhay ng mga sinalantang residente. So ang pinaplano ngayon is yung pang long-term na assistance, which is mag-focus siguro kami doon sa rehab. Ngayon, nag-develop kami ng proposal kung ano yung appropriate doon sa mga nasalanta, doon sa mga naapektuhan, para makarecover sila kung ano ang most appropriate na livelihood program. Hindi kailanman naging madali ang pagbangon mula sa isang trahedya, pero ang hirap na pinagdadaanan nagiging magaan sa tulong ng mga taong patuloy na nagmamalasakit at walang sawang umaalalay. Cheryl Cosin, News 5. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo. Bangon na sa happy morning. Tinatayang 100 silid-aralan sa Compostela Valley ang winasak ng Bagyong Pablo noong Disyembre. Kaya hanggang ngayon, marami sa mga estudyante ang hindi pa rin nakakabalik sa eskwelahan. Mabuti na lang, isang grupo ang nagmagandang loob na nagbigay ng libreng school supplies at tent sa mga paaralan. Yan ang ating good news ngayong umaga. Pilit pa rin binabalik sa normal ng mga taga Mindanao ang buhay na binago ng trahedya. Kabilang narito ang mga kabataan. Bukod sa pinagdaraan ng trauma, hirap pa rin daw silang makabalik sa pag-aaral. Tinatayang 100 silid-aralan kasi sa Compostela Valley ang winasak ng bagyo. Masyado talagang devastated sa Pablo, kumbaga. Ang daming buildings na sira, halimbawa yung stage natin dyan, yung school canteen natin dyan, maraming mga bubong na nagliparan.
15 anyos na si Maylin Sawan pero nasa grade 5 pa lang siya. Ang patigil-tigil niyang pag-aaral, muntik muling mahinto dahil sa bagyo. Muntikan na akong maghinto sa pag-aaral kasi inisip ko yung bahay namin tapos yung mama ko matanda na. Hirap man, pinipilit ng mga paaralan na ibalik sa normal ang mga klase. Ang dating zero attendance sa mga classroom, unti-unti nang nadadagdagan. At para lalong ganahan, namigay ang international organization na plan ng back-to-school kits sa mga batang estudyante. Nagbigay din ang grupo ng kits sa mga teacher para magamit sa pagtuturo. Gusto ko lang sana magpasalamat sa kanila dahil kung hindi po talaga kami nila tinulungan mo kung hindi na po talaga kami pag-aralin ng aming mga magulang dahil naghihirap po talaga ang pamilya namin. Mahigit sa 20 pampublikong paaralan sa Compostela Valley ang natulungan ng grupo. Katumbas ito ng 11,000 estudyante at higit 250 guro sa lugar. Maliban dito, nagbigay din ang grupo ng 77 tents sa mga eskwelahan. Bukod sa panibagong sigla na ituloy ang pag-aaral, hindi matatawarang leksyon din ang natutunan ng mga kabataan. Yan ang kahalagahan ng pagtulong sa kapwa. Cheryl Cosin, News 5.